Good morning, it's me Anna. A few days ago, I shared the result of my ICA at a Canada group chat, and I received a lot of messages, and it's hard for me to reply one by one. So I decided to make this tutorial video so that I can help you guys. So if you are planning to work sa Canada as a nanny or caregiver sa new pathway, we need to prepare the 3 major requirements. So, ang unang-una po is yung ICA, IELTS, and work experience. Napakahalaga po yung tatlong ito dahil pag nag-apply po tayo sa agency, either agency or online, so kailangan mayroon po tayong tatlo nito bago po tayo tatanggapin. Kasi po ito ang major requirements ng Canada government. So, what is ICA? ICA is Education Credential Assessment. So, kailangan po ipa-assess po muna natin ang ating credential, school credential doon sa Canada government kung ito po ba ay qualified sa kanilang standard. Dahil po mataas ang standard ng Canada, mayroon po silang K-12. So, ang vocational course po sa atin is like equivalent ng high school graduate sa kanila. So, kailangan malaman po muna natin kung tayo po ba ay pasado doon sa kanilang ICA. So, yung ICA po na tinatawag ay mayroong 5 integrated organization. Pwede mag-assess ng iyong credential. So, ang number 1 po is yung SED, Comparative Education Service. Number 2 is ICAS, International Credential Assessment Service. Number 3 is yung WES, World Education Services. Number 3 is yung IQAS, International Qualification Assessment Service. And yung panglima po is yung ICES, International Credential Evaluation Service. So, sa 5 na binanggit ko, kailangan pumili lang tayo ng isa. Isa lang po sa 5 ito. Either WES, yung kung mataas po yung pinag-aralan mo, example na you have graduate 4 years course and mayroon ka pong diploma and or you are masteral, so I suggest na you will go to sa WES po kayo dahil ang process po is 2 to 3 months only. So kung sa experience ko po, dahil ako ay 2 years graduate only, so nagpa-evaluate po ako sa IQAS. So okay naman po yung result, pasado naman po ako. So yun ang masuggest ko at ituturo ko ngayon sa inyo step by step kung paano po ako nag-apply ng online sa IQAS. So ngayon ilalagay ko po doon sa scriptures below kung yung mga link po ng mga ICA para doon na lang po kayo mag-apply. So, wag na po kayo dumaan sa agency kasi sisingilin lang po kayo. Sa online po is libre lang po. Either you are in Singapore, in Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Macau, or Dubai, part of Middle East, or you are in the Philippines, you can apply it by yourself. And hindi na po kailangan ng na hindi kayo masyadong mahirapan dahil mayroon na po tayo ngayong cellphone. So through the phone, sa pamamagitan ng cellphone po ay magagawa nyo na pong mag-apply. At same time kahit nasa ibang bansa kayo nagtatrabaho, mapaprocess pa rin po ito dahil pwede po kayo magpadala ng referral sa inyong kamag-anak or kaibigan na sila na po ang mag-process po noon. So hindi na po mahirap, madali na lang po na kahit ipipicturean nyo na lang po tapos sila na yung mag-print
at sila na po ang lalakad nito. Hindi na po ninyo kailangan umuwi sa Pilipinas upang mag-process po nito. Ngayon po, after this mamaya po, ipapakita ko po yung step by step on how to apply online. So, magkano po ang babayaran? So, ang babayaran natin dito is 200 Canadian is equivalent po sa ating pera. Sa piso po is 9,966 or like you convert to 10,000 pesos, and plus po sa package na ipadala po ninyo doon sa Canada. Dalawang package kasi yung papadala natin. So yung isang package is yung galing sa school, na yung school ang magpapadala doon, and ang isang package is yung galing sa'yo, na isi-send po nila sa'yo yung application form na ginpilapan mo through online. So yun po ang ipapadala nyo sa kanila. So ngayon, cost of total sa package siguro mga kapatid is 3,000 or 3,500. Kung sa Visayas ka, yeah, mga 1, kasi sa akin sa yung isang package ko po is from Maynila, so the cost is 1,520. Ang isa naman po is galing sa school ko is which is Visayas, so 1,700 plus po. So yun po ang binayaran po lahat. So ngayon, ituturo ko po kung paano po ang mag-apply ng online. So, example, ako po ay nag-apply ng EQUAS. Pumunta lang po ako ng Google, in-type ko yung ECAS at lumabas po dyan yung application. So, there is a sign in and create. So, dahil po tayo ay bago pa lang, kung bago ka pa lang gagawa, so sa sign in ka po, sa create, kasi gagawa pa lang po tayo. Pagkatapos po niyan ay lalabas po dyan yung mga personal information. So sa personal information, pipil upan mo lang po yan. Pag na-fill up mo na yan lahat, hanggang darating doon sa dulo na sinasabi niya submit. Isa-submit mo po yon. Example, may mali ka po na na-fill upan doon, so magre-read po yon. So kailangan itama mo yung mali. So ang mga hinihingi po is yung mga personal information, pangalan, birthday, lugar, telephone number, email address, kung saan mo po isi-send yung package, kung saan po nila ibabalik yung package, kung sino po yung magre-receive. Ayun po, napakahalaga po yun. Tapos, kasi ang mangyari niyan, pag na-submit mo na po yun, bibigyan ka ng file number. Yung file number is, yun ang napaka-importante. Kahit magpapadala ka ng package, kailangan po ay ilagay mo yung file number para hindi po maligaw ang yung package, dahil kung pangalan lamang, napakarami po kasing kapangalan tayo. So, mahalaga po yan. Ngayon, pag na-submit mo na po yan, ay mayroon doon payment option. Sa payment po, we need to pay credit card ang gagamitin natin sa pagbabayad. Or example, kung sa Hong Kong ka, you can pay the octopus card. So, pwede po. So, yun, may option po yung payment. Pag nakabayad ka na po dyan, isi-send po nila sa'yo yung form na pinilapan mo plus doon sa SIP ng iyong payment. So yun po ang matatanggap mo sa kanila na checklist na ibibigay nila sa iyo. Mayroon po dyan na kailangan mag-sign ka. Ngayon po, pag nag-sign ka doon, so ang gagawin mo po, mag-upload ka ng Adobe Fill and Sign. Para po, pag in-upload mo yon, so, dyan po, ikaw ay magsasign. So, magsasign ka na dyan. So, yun na yung
or either i-print mo yan, ang pinadala nila sa'yo. Pag na-print mo na, magsasign ka, tapos ipiprint mo din po yung iba pang yung checklist po na ipapadala nila sa'yo. So actually, nandiyan naman po ang procedure step by step kung papaano po ang next na gagawin mo. Ngayon, pag na-sign ka na, for example, ako kasi na hindi po ako ang nag-print ng aking requirements. So ang ginawa ko po is dahil mayroon po akong Adobe Fill and Sign, diyan na lang po ako nag-sign. Tapos po ang ginawa ko, sinend ko po sa aking sister-in-law sa Pilipinas. Kasi actually nandito ako sa Macau, so sinend ko sa kanya sa Pilipinas, screenshot ko lang, and then siya na po yung nag-print. Plus ng checklist na galing din po dito sa iQuas na sinend back nila sa akin, at saka yung receipt po ng aking payment, yun ang sinend ko doon sa aking hipag, plus po ng aking diploma at yung transcript. So yun po ang sinend ko sa kanya. Yung checklist na nanggaling po sa iQuas, ang receipt nung nagbayad po ako, and then yung diploma, yung transcript, yun, yung apat po na yon, no, at saka yung valid ID pa po, yung passport ko, bali 5 po yon sa isang package na sinend ko doon. Pinicture, gin-screenshot ko lang, gin-send ko doon sa hipag ko, tapos siya na yung nag-print. Nung gin-print niya na, yun na yun ang pinadala niya doon sa Canada for yun nga po, evaluation. Ang other one, may send kasi ulit sa'yo yung pagkatapos mo magbayad, may send po sila na isang form, na yung form na yon is ibibigay mo sa school. So, yung form na ibibigay mo sa school is yun nagmula, yun sa kanila is a request form na nagmula doon. So, ngayon, ang form na yun, nilagyan ko lang ng sign kasi nga po, pwede po tayo makapag-sign dito lamang gamit ang ating cellphone sa Adobe Fill and Sign na dinownload po natin. So, dyan lang din ako nag-sign, tapos screenshot ko at pinadala ko doon sa kaibigan ko, which is sa Bacolod. Doon ko pinadala ko lang through sa Messenger. Ngayon, gin-print niya po yon. Pagka-print niya, dinala niya sa school. Ngayon, pagdala niya sa school, binigyan siya ng school ng at saka pinadalhan ko siya ng authorization letter. So ngayon, ilalagay ko po yung sample po ng lahat ng form na aking natanggap at aking ginawa noon. So ngayon, pagpunta niya sa school, binigyan siya ng form, is a request form na galing sa school. Pinil up, sign ng library, and then sign po ng treasurer. Yes. So, may 3 sign po doon na kailangan ipa-signan sa school na yon. At saka yung payment po is 500 pesos ang payment. Ngayon, after nung sign na yon, pinabalik po siya after 1 week for pick up. Noong pinick up niya po, yung sa loob ng kasi naka-envelope nasa envelope po. So, sinasabi kasi dyan sa request form na yon na wag po natin buksan yon. So, hindi namin ang laman ng sa loob, dahil po ang nasa envelope naka-sealed with the stamp of the school and with the sign. So, yun ang kinuha niya at pinadala rin doon sa Canada. So, mayroong 2 package na kailangan ipadala doon. So, Ito po yung sample ng package yung nagmula sa Maynila, at ang isa po ay yung galing sa school sa Bisaya. At huwag niyong kalimutan din po na i-download ang inyo para dyan po ninyo i-check lagi, kasi dyan po nag-update ang iQuas.
Sana po nakatulong po ang video ito. Maraming salamat. God bless you. Bye-bye.